ang prinsesa ng mga asul na bundok. Noong unang panahon, may isang mahiwagang palasyo sa gitna ng isang masukal at madilim na kagubatan. Isang araw, may dalawang lalaki na naligaw sa nasabing gubat. Nasaan na tayo? Buong araw na tayo naglalakad at hindi pa rin natin nakikita ang daan palabas sa kagubatang ito. Makakauwi pa ba tayo nito? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Pagod lang tayo at gutom. Dumidilim na. Magpahinga na lang muna tayo ngayong gabi. Tsak na makakahanap tayo ng daan palabas bukas ng umaga. Hindi natin alam kung anong mga ligaw na hayop ang mga posibleng nagkalat sa masukal na gubat na to. Hindi tayo pwedeng basta na lang matulog sa lupa. Doon! Magiging ligtas tayo sa taas noon. Malaki naman ang puno. At ang mga sanga nito ay sapat na para makapagpahinga na maayos. Kahit papaano, magiging ligtas tayo sa mga mababangis na hayop sa paligid. Kaya gutom, pagod at natatakot na malagi sila sa itaas ng puno para maging ligtas sa mga mababangis na hayop. Kinaumagahan, pagsikat ng araw, mula sa kanilang kinalalagyan, nakita nila ang palasyo. Pinuntahan nilang dalawa ito. Ano naman kaya ang naroon? At sa gitna mismo ng kagubatan? Baka may makilala tayo doon na makakatulong sa atin na mahanap ang daan palabas. At bigyan tayo ng makakain at maiinom. Tayo na! Di nagtagal, ang dalawa ay nakarating sa pintuan ng mahiwagang palasyo. Walang tao sa paligid. Nakakita ang isa ng kampanilya at ito'y pinatunog. Matapos itong patunugin, mag-isang bumukas ang pintuan. Gulat na gulat ang dalawa na lumakad papasok sa loob. Tuloy kayo. Siguradong gutom at pagod kayong dalawa. Maupo muna kayo. At nagpatuloy ito sa loob ng mahabang panahon. Maraming mga lalaki ang nagpunta sa mahiwagang palasyo at lahat sila'y nahulog sa isang malalim at walang katapusang pagtulog. Isang araw, isang prinsipe ang naligaw sa nasabing kagubatan. Natulog siya sa parehong puno at kinaumagahan nakita niya ang mahiwagang palasyo at pinuntahan ito. Matapos niyang patunugin ang kampanilya, bumukas ang pinto at pumasok ang prinsipe. Tuloy ka. Siguradong pagod at gutom ka sa paglalakbay. Maupo ka muna. Sino ka? At bakit ka nandito sa malaki, madilim at masukal na gubat? Bakit mo na itanong? Isa kang pagod at naliligaw naman na lakbay. Sigurado ako na gusto mo nang makauwi sa inyo sa lalong madaling panahon. Hindi ka pangkaraniwang tao. At may mabuti kang kalooban. Binibini, may pinagdadaanan ka bang problema? Meron ba akong maitutulong sa'yo? Bakit ayaw mong kumain? Hindi ka ba gutom at pagod? Magpahinga ka muna. Hindi ako mapapakali hanggat di ko nakukumpirmang ayos ka lang. Bakit ang isang binibining tulad mo ay mag-isang naninirahan dito sa madilim na gubat? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Alam kong mayroong mali dito. Hindi ako kakain o magpapahinga hanggat di kita natutulungan. Pagkatapos sabihin ng prinsipe ang mga salitang to, ang lahat ay nagbago. Napakaraming kalalakihan ang dumating dito. Naghahanap ng pagkain, matutuluyan at tulong. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nag-abalang tanungin ako sa problema ko. Hanggang sa dumating ka. At dahil sa simpleng pag-aalala mo sa akin at pakikiramay, natanggal mo ang sumpa na pinagdudusahan ko sa loob ng 16 na taon. Maraming salamat! Isang sumpa? Pero bago ko ipaliwanag lahat sa'yo, may kailangan muna akong gawin. Nakabalik na silang lahat sa kanilang mga tahanan at pamilya. Ano ba talagang nangyayari dito? Sasabihin ko ang lahat sa'yo bukas. Pero sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Babalik ako bukas ng umaga. Alagaan mo siya habang wala ako. Magkita tayo ng 9 ng umaga bukas. Siguraduhin mo na handa ka para bukas. Sige, paalam. Buong gabing inisip ng prinsipe ang mahiwagang prinsesa. Tuluyan ang nahulog ang kanyang loob dito. At di na makapaghintay hanggang umaga na makita siya uli. Pero may isang taong may iniisip na ibang plano.
Habang inaayos ng tagapagsilbi ang jacket ng prinsipe, nilagyan niya ng tinik ang loob nito na may kakayahang magpatulog ng mahimbing sa prinsipe. Oh, nasan ka na, mahal ko? Nasaan ang prinsipe? Sinubukan ko po siyang gisingin kanina pa, pero natutulog pa rin po siya hanggang ngayon. Ano? Naku, paano nangyari to? Kanina pa siya ganyan. Kung ayaw mo maniwala, kahit tignan mo pa. Pakiusap, sabihin mo sa kanya na babalik ako sa parehong oras bukas at kapag hindi pa rin siya handa, hindi na niya ako makikita pa kahit kailan. Susundin ko ang utos mo, mahal na prinsesa. Nagulat ang prinsipe nang malamang natutulog pa rin siya nang dumating ang prinsesa. Nagpasya siyang manatiling gising ng buong gabing yun. Pero ganoon na naman ang nangyari nang sumapit ang madaling araw. Nilagyan muli ng tagapagsilbi ng tinik ang kanyang jacket at pinatulog muli ng mahimbing ang prinsipe hanggang sa muling makarating ang prinsesa. Nasaan na siya? Bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Ayaw po niyang gumising, mahal na prinsesa. Ano? Paano nangyari ang bagay na to? Tulog pa rin siya kung ayaw mo maniwala, nasan siya? Tingnan mo pa. Hindi na pwede. Hindi ko na siya makikita pang muli. Pakiusap, pwede bang ibigay mo na lang to sa kanya? Masusunod po, mahal na prinsesa. Binigay ng tagapagsilbi ang espada sa prinsipe. Natakot ang prinsipe sa ideya na hindi na niya muling makikita pa ang babaeng kanyang iniibig. Ang nasasaktan niyang puso ay tumatangging sumuko. Kaya, nilibot niya ang kagubatan ng maraming buwan. Umaasa na balang araw ay may isang taong makapagtuturo sa kanya kung nasaan ang minamahal niyang prinsesa. Isang araw, habang naglalakad siya sa gubat, biglang sumabit ang kanyang damit sa nadaan ng mga halamang tinik. Dahil hindi siya makaalis, pinunit niya ang damit gamit ang espada at nasinaga nito ng sikat ng araw. Kuminang ang mga salitang nakaukit dito. Prinsesa ng asul na mga bundok? Mga asul na bundok! Siguradong doon ko siya makikita. Pero nasaan ang mga bundok na ito? Sinong tutulong sa akin? Kaya naglakbay siya sa kagubatan. Iniisip niya kung sinong may alam ng tungkol sa nasabing lugar. Isang gabi, sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang isang kakaibang kubo. Pinuntahan niya ito at kumatok. Kung gusto mo ng pagkain, 3 katok. Kung gusto mo ng matutulugan, 3 katok pa uli. Pero kung magtatanong ka, lumayo ka dito. Ano ba ang gusto mong itanong? Gusto kong malaman kung nasaan ang mga asul na bundok. Kung ganon, kailangan mo munang pumasok dito. Kumain ka muna at matulog ngayong gabi at bukas ng umaga bubuksan ko ang libro ng lahat ng bagay para masabi ko kung nasaan ang mga asul na bundok. Pumapayag ka ba? Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Sabihin mo lang kung nasaan ang mga asul na bundok. Kung ganon, tumuloy ka. Kaya sinaluhan ng prinsipe ang monghe at natulog sa bahay nito. Pagsikat ng araw kinabukasan, maagang nagising ang prinsipe at lumabas. Magaling, gising ka na pala. Nangako kang sasabihin mo kung nasaan ang mga asul na bundok. Napakadeterminado mong tao, ha? Sige na nga. Saan na ba yun? Dito lang yun eh. Wala naman ko sa bundok. Ano bang klaseng bundok yun? Walang tala tungkol sa mga asul na bundok. Ano? Siguradong meron yan. Nakilala ko ang prinsesa ng asul na mga bundok. Kung ganoon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa libro ng lahat ng mga bagay, nakalagay kung paano makakakuha ng mga sagot sa mga tanong na wala naman sa libro. Sandali. Nakalagay yun sa pahina 12,367. Leto, mga ibon. Mga ibon? Alam mo na, lumilipad sila ng mataas sa mundong ito, sa itaas ng mga lambak at bundok. Kung may lugar tayong gustong malaman, alam yan ng mga ibon. Tatawagin ko lahat ng mga ibon sa kalangitan at magtatanong ako kung saan sila galing. Siguradong may isa sa kanila na galing sa asul na mga bundok. Pakiusap, tulungan mo ako. Kaya lumabas ang monghe sa kanyang munting kubo at nagsimulang mag-orasyon. At di nagtagal, napuno ang kalangitan ng iba't ibang uri ng ibon at lumapag sa harap niya. Tinanong niya ang bawat isa kung saan sila galing.
Pero wala ni isa ang galing sa asul na mga bundok. At unti-unti, nagliparan paalis ang lahat ng ibon. Sa palagay ko, wala naman talagang lugar na kung tawagin ay asul na bundok. Meron yan. Sigurado ako. Nakilala ko ang prinsesa ng mga asul na bundok. Tawag mo ko? Bakit ang tagal mo dumating? Meron kasi laging malakas na musikang pinatutugtog sa mga asul na bundok. Kaya, hindi ko marinig ng maayos ang tawag mo. Nagmula ka sa mga asul na bundok? Tama, magpapakasal na ang prinsesa sa anak ng salamangkero ng kaharian bukas. Ano? Kawawa naman ang prinsesa. Ilang taon na ang nakalilipas nang isinumpa siya ng salamangkero para maipakasal siya sa kanyang anak. Bakit ayaw mong pakasalan ang anak ko? Matalino siya, matipuno. Wala nang ibang nararapat magpakasal sa'yo kung hindi siya lang. Pero talagang hindi ko siya minamahal. Anong pagmamahal? Isa lang naman yung walang silbing salita. Saan mo naman makikita yung pagmamahal na sinasabi mo? Ang pag-ibig ay nariyan lang. At pag ito'y tunay, mahahanap pa rin niya ako kahit nasan pa ako. Mapapatunayan mo ba yung sinasabi mo? Oo. Kung ganon, sige. Lalagyan ko ng sumpa ang kahariang ito. Titigil ang oras ng 16 na taon. Ikaw naman ay mamamalaya sa isang mahiwagang palasyo sa gitna ng madilim at masukal na gubat. Hindi bilang prinsesa, kundi isang nakabilong babae. Magkakaroon ka ng isang tagasilbi na mamamahala sa iyong palasyo. Kung totoo nga talaga yung sinasabi mong pagmamahal, pupuntahan ka nito mismo sa mahiwagang palasyo. Pagod at gutom siyang darating. Hindi niya makikita ang mukha mo. Pero mag-aalala pa rin siya sa'yo at hindi kakain o iinom man lang para masiguradong ayos ka. Kapag may dumating na ganitong lalaki sa palasyo, mawawala ang sumpang ito. Pumapayag ako. At hindi lang yan. Iiwan mo siya matapos maglaho ang sumpa at babalik ka dito sakay ng iyong kalesa. Kung siya talaga ang tunay mong pag-ibig, hindi siya makakatulog sa kakaisip sa'yo at makikita mo siya na nakahanda at naghihintay sa'yo kinabukasan. Pumapayag ako. At pag natapos ang 16 na taon, na hindi mo pa nahahanap ang tunay mong pag-ibig, pakakasalan mo ang aking anak. Naintindihan mo ba? Oo, sige. Kung ganon, maghahanda na ako para maisagawa ang sumpa. Ama, paano kung mahanap niya ang tunay niyang pag-ibig? Kaya nga ipapadala kita kasama ng prinsesa. Sisiguraduhin mong makakatulog ang mahal niya gamit ang tinik na ito. Ikaw ang magiging tagapagsilbi niya. Hindi alam ng kawawang prinsesa na naisahan siya ng taong yun. At alam mo ba na bukas ang unang araw ng ipinangakong ika-16 na taon at gaya ng ipinangako, nakatakda siyang magpakasal sa anak ng masamang salamangkero. Mabuting ibon. Pakiusap, dalhin mo ko sa kanya. Ako ang taong hinihintay niya. Pakiusap! Paano naman kita isasakay sa likod ko? At bakit ako maniniwala sa'yo? Yan ang mahiwagang espada. Gumuhit ka ng karwahe gamit yan at dadalhin kita papunta sa mga asul na bundok. Ginawa ng prinsipe ang sinabi sa kanya. Maraming salamat, Ginoo. Maraming salamat sa lahat. Kailangan mo ng patunay, anak. Kunin mo to. Ang laman ng supot na to ay sagradong katotohanan. Kung sino man ang sabuyan mo nito, ay magsasabi lamang ng katotohanan. Lumipad ang karwahe sa itaas ng mga bundok at lambak nang makita ng prinsipe ang hinahanap ng mga asul na bundok. Agila, dalhin mo ako kung nasaan ang prinsesa ngayon din. Prinsesa, hindi ka maaaring tumanggi. Kailangan mong pakasalan ang anak ko. Naghintay siya sa'yo gaya ng napag-usapan na 16 na taon. Naghintay siya, pero hindi sa patas na paraan. Ano ibig mong sabihin? Ang tagapagsilbi na pinadala mo sa palasyo at ang tinik na binigay mo. Mga kwento, mga imposibleng kwento. Anong katibayan mo? Ikaw ang katibayan ko.
Oo, anak ko talaga ang tagapagsilbi na niloko ang prinsipe para makatulog sa tuwing magkikita kayo. Ang prinsipe talaga ang tunay mong pag-ibig. At ako ang masamang salamangkero na gustong mapasakamay ang buong kaharian na kaya gusto kong ipakasal ang anak ko. Dapat ako makulong at dapat mong pakasalan ng prinsipe. At paano kami makasisiguro na hindi mo na magagamit ang mahika para hindi ka na makagawa ng masama kahit kailan? Kunin mo lang ang bastong ko. Kaya ikinulong ang salamangkero at nagkaroon ng marangyang kasalan ng prinsipe at prinsesa sa kaharian. Pareho nilang natagpuan ang kanilang tunay na pag-ibig. Mahal ko, salamat at naniwala ka sa akin. Kung hindi dahil sa espadang iniwan mo, maaaring hindi ko na nahanap kung nasaan ka. Nung sinabi ng tagapagsilbi ko na tulog ka, hindi naniwala ang puso ko na wala kang pagtingin sa akin. Kaya nag-iwan ako ng tanda. Alam ko nagagawa ka ng paraan para muli tayong magkita. At tama ang puso ko. Matatagpuan ka ng tunay na pag-ibig kahit nasan ka pa. At ang prinsipe at prinsesa ng mga asul na bundok ay magkasamang nanirahan ng may pagmamahal at ng may kasiyahan magpakailan paman.